Pagkatapos ng touch sparring nila Sendo, natuklasan nila na nagbalik na ang kanyang wildness. Ito na ba ang alas para talunin si Ricardo? At halos papalapit na ang pagtutuos ng dalawa sa ibabaw ng ring. Hajime no Ippo, 1494, A Wordless Entrance. Natapos na ang mga undercard ng laban at ang main event ay magsisimula na. Mukhang excited na ang crowd sa mga mangyayari. Unang pinakita ang waiting room nila Ricardo na nakaabang din sa monitor at handa na silang umakyat sa ring. May gagawin pa ba tayo? Tanong ng trainer ni Ricardo. Sa ngayon wala naman. Gawin lang muna natin ang lagi nating ginagawa. At nagsimula nang magtungo ang grupo nila Ricardo sa pinto. Nauna nang umalis ang grupo nila Ricardo at mukhang preparado na sila. Kaya sinabihan ng staff sila, Sendo, na dalian din nilang magtungo sa ring. Di ba laging nauuna ang challenger pumasok? Bakit parang nagmamadali sila, wika ni Hoshi? Baka gusto nilang simulan agad. Pero di kailangan magmadali, di naman sila makakasimula ng wala ka. At sa sulok ng waiting room ay nandoon nakaupo ng tahimik si Sendo at nag-iisip. Inaalala niya ang lola niyang nasa ospital. Makikita mo, kukunin ko ang belt. Ang taong pinalaki mo ay magiging number 1 sa buong mundo. At habang iniisip niya ang mga ito, ay lumalagatok ang kanyang mga kamao. Kita sa mga mata ni Sendo na focus na ito, mukhang naka-tiger mode na ito bago pa man magsimula ang laban. Handa na rin si Sendo, isinuot na niya ang hood ng kanyang coat at tumayo. Ang grupo nila ay nagtungo na rin paakyat sa ring. Fully packed ang arena sa dami ng tao, sinabi ng commentator na ang mga huling sikada ng tag-init ay humuhuni pero ang init ng panahon ay ayaw humupa. Ngayon ang pinakamainit na araw ng taon, pero ang huling destinasyon ng mga boksingero ay ang huling. Pero nagalit si Takamura dahil nauutal magsalita ang lead announcer. Para saan pa at pinahirapan mo kami sa rehearsal? Ayusin mo! At ngayon, para sa WBA Featherweight World Title Match, from the blue corner, the challenger, Sendo Takeshi, at habang pumapasok si Sendo ay may effects pang usok ang entrance nito. Sendo! 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 Sinisigaw ng crowd ang pangalan niya habang papunta sa ring. Wala pa ring humpay ang pag-cheer ng manonood kay Sendo habang papalapit sa ring. Pero dahan-dahan lang ang paglakad nito, tila ba walang naririnig. Dumadagundong ang palakpakan at cheers para sa kanya habang ina-announce ang pangalan nito. Nabanggit ni Ippo na ang iyong entrance ay magsasabi ng iyong estado at napatanong si Mari. So ano ang iyong impresyon? Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa hood, pero kadalasan ang mga entrance niya ay mas may buhay kaysa ngayon. Hindi ito maganda, wika ni Miyata. Wala siyang reaction sa crowd, wala rin siya ng mga ginagawa niya dati. Walang crowd-pleaser reactions gaya noon. Pero mukhang mas nakakabuti ito kung wala siyang iniisip, walang pagplaplano. Sundin lang niya ang kanyang instincts. Nabanggit din ni Ippo na kita na niya ang incredible focus ni Sendo. Ramdam niya ito kahit nasa taas sila nanonood. At ngayon mula sa red corner, ang kampiyon Ricardo Martinez. Kasabay ng watawat ng Mexico at nakasuot ng poncho at sombrero, ang bayani ng Mexico ay paakyat na sa ibabaw ng ring. Hindi na iba sa kanya kahit nasa lugar pa siya ng kalaban sa dami ng title defenses niya. At sa ibabaw ng ring ay i-display na ang kanyang world title belt, kasabay din ng watawat ng Mexico. Ang pinakarurok ng dignidad at karangalan, Ricardo Martinez. Napansin ni Ricardo si AG dati at sinenyasan ng kamao sa ere. Oy tanda, tignan mo yon, kinikilala ka ng champion. Pero duda si dati, di niya masabi kung masyadong relax si Ricardo or sakto lang. Mukhang malakas pa rin siya gaya ng dati, sabi ni Ippo, at nagsimula na ang national anthem ng Mexico. Pagkatapos ng Mexico, ang national anthem naman ng Japan. Lahat ay napatigil din kahit ang iba ay nanonood sa kanilang mga telebisyon. Nanonood din pala sila lola sa ospital kasama ng dating teacher. Nakakapanibago, sabi ni Lola. Napakasutil niya nung bata siya, pero ngayon, pinapatugtog ang national anthem para sa kanya. At inaalala rin ni teacher ang mga nagawa ni Sendo dati. Naalala niya na pinapagalitan niya ito. Dahil dinampot ng mga pulis si Sendo gawa ng isang malakihang brawl sa may ilog,
Pero dinepensahan ni Sendo ang sarili at sinabing hindi niya ito kasalanan. Nakakahanga si Sendo, wika ni teacher. Pero nag-aalala si Lola dahil hindi niya alam kung iyon ay magtatagal. Ako at si Tora, hindi na kami masyadong magtatagal sa mundo. Ayokong maiwan siyang mag-isa kapag wala na kami. Ngunit lakas loob sinabi ng dati niyang teacher na hindi ko siya hahayaang mag-isa. At ang mga mata nito ay parang kagaya rin ni Sendo, puno ng kumpiyansa. At ang inaabangan ng lahat, ang dalawang national anthem ay tapos na at ang parehong boksingero ay nasa kanila ng mga corner. Pigil hininga ang mga manonood, nakakasakalang katahimikan sa arena. At ang hinihintay na lang ay ang tunog ng bell. At dito na nagtatapos ang chapter mga kaibigan. Sa haba ng prosesyon ay matutuloy na rin ang laban ng King versus Tiger. Ginawa na lahat ng preparasyon, nahukay na pati mga backstory. Bakbakan na talaga sa susunod na chapter pero ang malinaw this week ay bitin na naman ang chapter.